Matapos na maranasan ang malakas sa pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa malaking bahagi ng Metro Manila sa mga nakaraang linggo, tumambak ang tambak ng mga basura na inanod at bumara sa ilang mga daluyan ng tubig. Sa tala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, noong August 11 hanggang August 13, 2026, umabot sa 203 mga truck, nakatumbas ng nasa 748.87 metric tons na mga basura ang kanilang nahakot sa Metro Manila. Sa pagsalang ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa budget deliberations ng House Committee on Appropriations kahapon, ipinanukala ng isang kongresista na magkaroon ng ahensya ng updated na pag-aaral para masolusyonan ang lumalalang problema sa basura. Ayon kay Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice, sa 12,000 tons ng basura na napoproduce sa buong NCR, may ilan dito ang hindi naman nakokolekta ng buo na siya namang napupunta sa mga daluyan ng tubig. Ang estimate nga around 60 to 70% lang nung solid waste yung nakokolekta, 30% remains in the waterways. Yan po yung pangunahin. At nakikita naman natin yung manifestation yan dyan sa mga floodgates natin. Makikita mo yung tunay-tunay ng mga basura pagka bumabagyo at umuulan. So, hindi ba dapat magkaroon tayo talaga ng pag-aaral? Di ba ito yung sistema na? Hindi na itong problema na... Ayon naman kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, bukod sa proper waste disposal, isa rin anya sa makatutulong para matugunan ang problema sa basura ay ang pagkakaroon ng striktong pagpapatupad ng batas laban sa mga nagtatapon sa kung saan-saan. I think it's high time na magkaroon po tayo ng honest to goodness enforcement also. Not just the LGUs, pati po kami at DILG to ensure that the different local government units, particularly the barangay, take care of their areas of jurisdiction and ensure that proper solid waste management is observed. Dahil ito po ang nagiging problema talaga natin kung kahit ano pang material po ang pinag-uusapan natin, whether it's plastics, whether it's anything else, if it's properly disposed of, we would not be experiencing what we are experiencing now. Para naman kay DENR Environmental Management Bureau Director Michael Drake Matias, dapat na rin magtulungan ang pamahalaan at pribadong sektor para sa tamang pagpapatupad ng waste segregation upang hindi kaagad mapuno ang mga sanitary landfill. Kaya po kung mapapansin po natin, mixed waste po yung mga nasa sanitary landfills kaya medyo mabilis po siyang mapuno and nagkakaroon po ng problema kinalaunan. That's why as part of the instruction to us by the Secretary, we will now also be focusing on compliance by establishments pagdating po sa segregation at source. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.